sa mga pangenot na bareta. 13.7 milyon pisong kantidad nin iligal na droga. Narecover sa magkasuway na operasyon kontra droga sa syudad ni Naga, asin Camarines Sur. Bangkay kanduang nawawarang parasira sa Camarines Norte, nakuana. Tulong persona iridukan mabangga nin truck ang piglulunadang motorsiklo sa daraga. Asin mga opisina kan peso sa Bicol, naangatan mga programang may kinaaraman sa empleyo, pigbisto kan dole. Maray na hapon, Biyernes, Enero 20 taong 2023. Unin na mga baretang tatak Bicol. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7, Radyo Oragon Catanduanes sa 90.7, Radyo Oragon, Legazpi. 13.7 milyon pisong kantidad ng pigtutubudang shabu na kumpiskar sa nagpositibong operasyon sa syudad ni Naga, asin Camarines Sur. Detalye sa report ni Nomar Corporal. Arestado ang mag-agum na tulak ng droga sa ginibong bypass operation sa Diversion Road Zone 5, Barangay Tabuco, Naga City. Pasado alas 9 kasubanggi. Ang operasyon, pinanginutang kang Regional Drug Enforcement Unit katuwang ang Naga City Police Office, City Drug Enforcement Unit, asin kang militar. Binisto ang mga sospek na sinda Hernan Tobias asin Nelen Tobias, residente kang Patimbaw, Santa Cruz, Laguna. Sabi nga ni Daydan ni Aram ang Bicol, and this is the first time na nakaabot sinda sa Bicol. Kung paano nakaabot sinda, dahil man pinag-elaborate. Pero sa satuyang intel report, bako lang igi sa Bicol ang sendang area of operation. Pati sa ibang probinsya, sa ibang rehiyon sa Luzon, nakakaabot dahil ng duwa. Na-recover sa posisyon ka mga sospek ang 1,500 gramo ning shabu o kabangang kilo ning pigtutubodang shabu na nagkakantidad 1,100,000 pesos. Nakuaman sa laog kang pagsadiring bihikulo kang magagom ang day mababa sa 1,500 na gramo ng pigtutubudang shabu o saro may kabangang kilo na nagkakantidad 13,600,000 pesos. Apwera ka ini, nakuapan sarong kalibre 9mm na pistola na kargado ng 4 na bala. Yan po, once and for all, we are appealing, once again, dahil pong marhay na papaduman sa tuyang involvement sa illegal drugs. Nagmamayagpag man kitang ngunyan, but we assure you na one of these days masasakuti ka mo. Sigun kay Police Chief Master Sergeant Tobias Bunggon, saro ini sa pinakadakulang kantidad ng ilegal na droga na nasa kote ninda sa syudad ng Nagangunya na taon. Mientras tanto, sa Sangay Camarines Sur, arestado man ang 46 anyos si Marlon de Guzman sa isinagibong bypass operation sa Barangay Katalutuan pasado alas 7 kasubanggi. Na-recover man sa sospek ang 11,000 pesos na kantidad ng pigtutubudang shabu. Pinagtutubudan po na illegal drugs. Gabos-gabos sir, based naman sa samuyang gabos-gabos sinakuami po sir na illegal drugs or itong shabu, nagkatitimbang po ng 15 grams. Ini pong subject na niyo, nadakop na po ni last January 9, 2021. May kinaraman man po sa pagbebenta po ng illegal na droga. Sa presente, nasa kustodiya na kang otoridad ang tulong sospek, maging ang mga nakumpiskar na illegal na droga sa mga ini. Naampang naman ang mga sospek sa kasong pagbalgar sa Akta Republika 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Saro sa duwang parasirang nawawara sa Camarines Norte, naku ang gadan. Detalye sa report ni Nomar Corporal. Naagnas na kang madukayan ang hawak ni Jomar Alcaide. Saro sa duwang parasira na enot ng napabaretang nawawara matapos na maglawod sa kadagatang sakop ng Mercedes Camarines Norte Lunes, Enero 16. Matrayumpong nahanap ang bangkay ni Alcaide sa ginibong search and rescue operation kang pinagsararong pwersa kang Philippine Coast Guard, MDRRMO, militar asin iba pang volunteers. Pasado alauna ning hapong kasudma, kandagos nang ma-recover ang hawak ang biktima sa kadagatang sakop kang Kanimog Island. Nakita po ng atin pong municipal health
office na pinamumunan ni Dr. PB na nasa state of decomposition na. Yun mismong asawa niya, si Sheila, ang nag-identify mismo na yun ang asawa niya. Sa presente, na-turn over na ang hawak ni Alcaide sa iyang pamilya. Pinayagan ng nakiusap yung pamilya, pinayagan ng atin pong ni Dr. PB na malamayan ng isang araw lang. Huli kang insidente, paurutrong patanid kang otoridad sa mga parasira, dainanggad magpuwersang maglawod, urog na kung maraot ang kamugtakan kang panahon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Sa katakod na bareta, mag-aalas 3 naman ngunya na hapon, kandagos ng makua ang sarupang nawawarang parasira sa kadagatang sakop kan Mercedes, Camarines Norte. Mientras tanto, sa kamugtakan kan panahon, mga pag-uuran padagos na mamamatean sundo sa weekend. Detalye sa report ni Maria Lorenzana. Sibot na si Raymond kan Barangay Puro, Legazpi City sa pagpreparar kan mga gagamito niya sa paglawod. Katabang niya digdian sa iyang pamangkin. Sabi niya, kaipuan niya maglawod maski na nga ni may mga pag-uuran. Alagad para makaibitar daa sa peligro, sa gilid sa nadaakan dagat siya malawod. Pigpirit niya daang maglawod, hulit ang kaipuan niyang makadalhen siya para sa iyang pamilya. Nag-apikton, tapag aroga na maoran, di man kami makalawod. Di kaming pagkaon. Pero pag nagkuro kalmada, nawara sa uyan na low pressure, maray-maray. Lamang kami. Pag maukol, di kaya nagkalawod. Sigun sa Pag-asa, delikado pa ang paglawod. May nakabandera pa kayang gale warning poon pa kan Enero 17. Ang mga namamatay ang pag-uuran sa rehiyon, epekto pa manliwat kan shareline na posibleng mamatayan sundo sa weekend. Magiging cloudy kita na may mga scattered rain showers and thunderstorm dulot kaning shear line. So ining shear line na ni ito bagang till the end of cold front then nagsasabatan kaning easterly wave. Easterly na hangin na galing sa Eastern Pacific. So nagki-create siya ng mga cloudiness na nagdadara kang mga pag-uran. Mientras tanto, mayo man napigbabantayan na low pressure area ang Pag-asa. Alagad, pinag-iingat man giraray ang publiko sa epekto kan makusog na pag-uuran ngunya na simana. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Maria Lorenzana. Tulong persona eridukan mabangga nin truck ang piglulunadang motorsiklo. Asin mga opisina kan peso na angatan mga programang pang-empleyo, pigpisto kan dole. Yan asin iba pang bareta. Sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa imong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo ang satuyang satiring partido
Ang Ako Bicol Party List yaon pirmi sa pagpadakat kan mga kasaralitan sa tabang kan manto ni ina ano man na panahon hain ka man sa Kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Investigasyon kan sangguniang panglalawigan kan Albay, dapit sa bulto-bultong peking resibo na nakumpiskar sa laog kan opisina kan Albay Provincial Engineering Office, nagpapadagos. Detalye sa report ni Mariel Lorenzana. Dapat wara sa Provincial Engineering Office kundi nasa Provincial Treasurer's Office. Ini ang piglinaw ni Albay Board Member Attorney Melissa Abadesa manungod sa bulto nin blangkong resibo na nakumpiskar sa laog mismo kan opisina ni dating Provincial Engineer na si Clemente Ibo. Sigun kay Abadesa, nagpapadagos ngunya ng investigasyon kan sangguniang panlalawigan sa nasambit na issue. Pinagdoonan man ni Abadesa na base sa investigasyon, dainin pagkaisi ang Provincial Treasurer's Office sa mga naging transaksyon kan Provincial Engineering Office sa irarom ni Ibo. There was this nagkaigwan ng information dahil nagkaigwan na kita ng transition kung saan si nung naghaliang sa tuyang former governor si Noel Rizal and then nagkaigwan ng reshuffle. Pagbalik ni Engineer Ibo sa opisina kang engineering, na-discover niya so mga resibo sa opisina ni Engineer Ibo. So 10,000 na resibo ang nakumpiskar, 6,000 digdi ang na-turnover sa Treasurer's Office, mantang 4,000 ang pigtutubod ang nagamit na kan Provincial Engineering Office. Alagad sa padagos na investigasyon, nagluluwas na 8,000 na resibo ang nagamit kan nasabing opisina. kung nagsasabi sinda na may purchase order sinda na magpagibok resibo worth 10,000 pieces, sa inali so excess pa duman sa 4K na ito. So, iyo po ito sa mga nagkapera duman sa nakuaming information during the committee hearing. Pagduduon pa ni Abadesa, duwang klase na resibo ang na-recover sa nasabing opisina, sarong carbonated na may QR code as in original na resibo. Nagkaigwa kami kay mga ngahapot, kung nyata arog ka ito so mga, nyata may magpagkakaiba, di ba? When in fact, the usual receipt na pigi-issue po kang probinsya, kang through the Treasurer's Office, as mentioned by Ma'am Atos, Ma'am Pong, is that, diba ko po siya carbonized. So, parang iyo po original. Ito po ang so the usual nindang pigigibo is malagang carbon para po makopya mo yung yung ma-duplicate mo itong sa likod, no? So, sa ngunyan, legal office na kan probinsya ang makapot ka nagpapadagos na investigasyon. Sa ngunyan po, pigpapa-fast track ta na, no? Yung mga minutes and journals kang mga nakaaging committee hearing and even during the session wherein at that time si Engineer Ibo mismo nag-appear as in nagkaigwa kipag-apot sa iya directly sa mga members kang sangguniang panlalawigan. So ini tatransmita po sa tamang opisina for appropriate action. Pigsyerto sana ni Abadesa, mapapanimbag ang mga personal yung mapapatunayang nasa likod ng mga kontrobersyal as in questionable yung resibo. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Mariel Lorenzana. Tulong persona irido kan mabunggo nin truck an piglulunadang motorsiklo sa banwaan kan Daraga. Detalye sa report ni Nomar Corporal. Hiling pa sa video na kuha ni JP Lopez, ang tulong nakabulagta asin iridong persona sa gilid tinampong sahop kang barangay Matnog, Daraga, Albay. Matapos makabangga sa truck ang piglulunadang motorsiklo pasado 2:00 ngunya na hapon. Sa kuha naman kang CCTV sa lugar, hiling ang paglaog kang motorsiklo kang mga biktima sa balyong linya. Rason para mabanggay ni kang kasabata na truck. Nag-overtake lang hiling ko, nag-overtake itong motorsiklo sa truck kung sa medyo kurbadang porsyon, kaya nahagip ang truck. Di man siya accident prone area talaga.
Base sa investigasyon kang otoridad, daing sulot na helmet ang mga biktima kan mangyayari ang aksidente na nagsapo ning lugad sa maniba-ibang partikan sa indang hawak. Hindi lang itong igwa kitang lisensya, dapat ang satuyang abilidad sa pagmamaneho ay ma-improve sa para maigwa kitang defensive driving na bigapon para maiwasan tang anuman na sakuna sa kalsada. Nasa kustodiya na Candaraga Municipal Police Station ang driver kang nakabanggang truck. Mantang nagpaparayray naman ngunyan sa ospital ang tulong biktima. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Mga opisina kan peso na angatan mga programa may kinaaraman sa empleyo, pigtawang pagbisto kan Dole Bicol. Detalye sa istorya ni Carmelo Balya. Nagtiripon ang nasa 151 Public Employment Services officers as in job placement officers gikan sa anom na probinsya kang rehiyon para sa rong capacity building na pinanginotan kan Dole Bicol. Sigon kay Dole Bicol Regional Director Maria Sinaida Campita, obheto kan aktibidad na mas mapakusog pang lalo ang employment program sa rehiyon. Kung sain, sa nasabing pagtiripon, mas pig-edukar pa kan ahensya ang labang pamayo kan peso para sa mas makusog na implementasyon kan sa indang mga programa. First time after the pandemic na magkaroon ng ganitong pagtitipon na halos lahat ng peso andito. Kahit despite the bad weather conditions, nakatawid sila yung mga nasa isla and even yung mga lalayong probinsya like Cam Norte. So challenge din yung attendance But this time full bari blockbuster kami dahil maraming umattend at nabigyan sila ng pagkakataon to see each other once again. Sa nasambit na aktibidad, tinawan manin pagbisto kan ahensya ang Best Peso Program Implementer siring kang Metro Naga Peso na pigbistong top performing peso, JPO in Job Fair Implementation, Peso Camarines Norte bilang top performing peso in LMI implementation, Best Performing Peso Manager naman si Florencio Mongoso Jr., Divine Word College of Legazpi DWCL bilang top performing peso, JPO in Special Program for the Employment of Students implementation, Peso Sorsogon bilang top performing peso, JPO in National Skills Registration Program implementation, Peso Daet Camarines Norte bilang top performing peso JPO in Career Guidance Advocacy Program implementation as in si Reverend Father Bernardo R. Collera, SVD DWCL bilang best performing job placement officer. Yung kanilang mga programa, krinitik namin. At the same time, we determine yung mga water law, yung mga hindi na-achieve, bakit, ano yung mga issues that we need to address. Some of them are policies that we need to harmonize at i-elevate ko din sa central office, especially yung mga pagbabago sa guidelines, pag-simplify ng mga guidelines and policies. Yun yung mga hindi ko kayang ma-address at my level, but yung mga issues na pwedeng ma-address at our level that will involve the provincial, the regional operations, binigyan ko na siya ng sagot. So, lagi naming ganyan ang activity yung annual because gusto namin na maayos lagi yung peso sa Bicol at gusto namin talagang ang formal institutions. Unfortunately for some, hindi pa rin sila na-establish o wala pa ding ordinance creating the Public Employment Service Office in their respective offices, municipality. Yun ang aming focus ngayon. When I arrived in Bicol, there are only 6 institutionalized pesos. Ngayon, nasa 23 na sila. So, we're hoping to institutionalize more through the LGUs. Kailangan nito kasi may local ordinance. And yun ang i-intensify namin yung effort, especially the provinces, to present it to the Sangguniang Bayan, Panlalawigan, para may formal institutionalization. Sigon sa direktor, taon-taon ninda ining pigigibo. Ngunya na taon, may tema ining peso kaagapay ng sambayanang Pilipino sa makabagong mundo ng trabaho. Para kay Ching Banania, Provincial Director kan Dole Albay, maugma siya huli tanararekognisar kan Lodi Bicol ang sa indang espuerso na makapagtaong marhay na serbisyo sa publiko, urog na itong mga nangangaipo nin trabaho. Dakulon na awards na na-receive ang samuyang mga peso managers patunay na nagtrabaho ning marhay
talagang nakapag-serve sa public, ang satuyang mga public employment service officers, and at the same time, job placement officers. Ining job placement officers, itong mga nasa school-based ang public employment service office, yung mga nasa LGU. So, yung province of Albay, maugmahon, dakulo na awards. Mientras tanto, niribayan man ni Rodresa Turalio si outgoing Regional Peso Federation President Diosdado Rañeses. I'm very proud and honored that Kamsur will be the one, kumbaga kami na po yung nag-reign for this year and the next 2 years to come. We will be having lots of programs and projects and plans. But of course, we are very much thankful to the President before, Sir Dad, for giving us ideas and of course for training, giving us training on how are we going to make all the programs and projects become more successful and how we will going to improve it. And of course, we are very much grateful with the Department of Labor and Employment for the full support to the organization. Antes ang formal na pagtatapos kan pagtiripon, liwat man na pinagirumdom kan ahensya ang sa indang mission as in vision asin nagkaigwaman in paghaman kan mga plano na posibleng iimplementar ngunya na taon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Carmelo Balia. Asinyanan katiripunan kan mga baretang Tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat asin happy weekend!